I would like to entitle the subject today on the subject of how to give. How to give. Paano ba tayo magbigay? Hindi tayo paano tumanggap. Amen? So malapit na ho ang Pasko at marami ho ang nakakatanggap ng mga gifts at naghahanda ng mga pambili ng mga gifts. Kahapon kami po ay dumaan ng Walter Mart at meron kaming kilala at kami binati. Sabi niya, Pastor, sabi ko sa kayo pupunta, bibili mo kami ng exchange gift. Maga naman ang Pasko mo. Tayo. At abala-abala ang mga tao ngayon sa pagbili ng kanilang mga gifts ng pamimigay. At ang iba naman is abala din na mag-antay ng mga gifts na kanilang matatanggap. And siguro ang iba sa atin ay makakatanggap ng mga gifts. Pero ang tanong, kung ikaw ay makakatanggap ng mga regalong ito, masisiyahan ka ba o madidisappoint ka? Malapit ng bigay ng gobyerno ng ayuda, ng pamaskong handog. Ang nakaraan may mga puro-puro at mayroong pagreklamo na sila doon ay nakatanggap ng hindi sila mga nasiyahan sa mga pinamigay ng gobyerno. Amen? Bakit spaghetti? Wala naman pang sahog. Yan ang kanilang mga reklamo. Amen? And some of them are being disappointed on what they have received. Amen? So, tayo namang magbibigay. Amen? Tayo mong mga magbibigay. Sa tingin mo ba ay masisiyahan ang pagbibigyan mo? Pag ikaw ay nagbigay ng regalo. Amen? May mga nagbibigay na talagang pinaghahandaan, pinag-iipunan, pinaghihirapan upang maibigay ang the best gifts na ito. Amen? Minsan may mga nagbigay lang para masabing nagbigay siya, ngunit walang halaga ang kanyang pagbibigay. Just like for example, sa ating gobyerno, binigyan ka ng ayudang pamasko. Sa tingin mo ba, ang nagbigay nito, kung ito ay bibigay niya sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya, matutuwa ba? Pero sa atin na nakatanggap, just for the sake of what? Giving. Pero kung bibigyan mo lahat ng dito sa Subic, magbibigay siya ng hamon. Amen? Tapos, pag dinamang kilong spaghetti na ground beef, ang kanyang hindi pala spaghetti, ang carbonara, at merong tagsa-10,000 kada isang pamilya. Amen? May pambihira talagang lahat tayo ay masisiyahan. Amen? Kaya minsan ng iba ay nagbibigay lang para masabing nagbigay siya, ngunit walang halaga ang kanyang pagbibigay. Amen? Now, if we give a very special gift, kung tayo magbibigay ng special na regalo, dahil ang taong bibigyan natin ay special para sa iyo. Amen? And we know that we are all special before God. Though we are all sinners, but His grace being bestowed to His people, and He did that on the cross of Calvary. Amen? And that sacrifice is a symbol of gift na binigay ng Panginoon sa atin. And that is not a cheap gift, but that is a costly, that is called a priceless gift na binigay ng Panginoon sa atin. Now, we value our giving because the giver valued us. Amen? Pinapahalagahan natin ang pagbibigay dahil ang nagbigay ay nagpahalaga din para sa atin.
tingin mo ba, ang ibinibigay ng Panginoon sa iyo ay katanggap-tanggap? Amen? O sa palagay mo ba, ang lahat ng ibinigay ng Panginoon sa iyo, ay ikaw ba ay nasisiyahan? Mga kapatid, ang pagbibigay ay hindi palakihan ng ibinibigay, kung hindi patapatan. Amen? May nagbibigay ng malaki, pero hindi naman matapat sa Diyos. May nagbibigay ng maliit, ngunit nakikita mo yung kanyang katapatan sa Panginoon. Now, bring our offering is not a what? A ritual. Amen? Hindi yung bumulot ka, every Sunday, nagbibigay ka. Amen? Every time na pupunta ka sa church, nagbibigay ka. So, bakit? Nakalis na. Pero hindi pinag-ahandaan. So, offering is not giving, is not just a ritual. It is recognition of God's existence and what? His graciousness upon us. It is acknowledgement of the fact that He responds to our offering if we found favor from God. He graciously rewards our faithfulness too. Alam niyo mga kapatid, so kaya tayo nagbibigay sa Diyos, nire-recognize natin, kinikilala natin na ang Diyos ay Diyos at ang Diyos ay buhay na Diyos. At hindi lang ito mga kapatid, yung grace ng Panginoon ay nararanasan mo. Amen? So what is the grace ng Panginoon na binigay sa iyo? Especially, is the grace of salvation. The grace of salvation, mga kapatid, is a priceless gift ng Panginoon sa atin. At ini-encourage natin, mga kapatid, at na-encourage tayo na patuloy tayong magbigay sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos, kapag tayo nagbigay, ay tayo din ay kanyang pagpapalain. Malakay 3 verse number 10 and 12. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Malakay 3 verse number 10 and 12. Anong sabi niya rito? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and open now her week, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessings, that there shall not be room enough to receive it. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruits before the time in field, saith the Lord of hosts. Verse 12, and all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome man, saith the Lord of hosts. Why? Bakit tayo tatawagin ng Diyos ng blessed? Bakit ni Papa paibubus ang kanyang pagpapala? Yung durawan ng langit ay kanyang bubuksan at ito ibubuhos ang kanyang pagpapala. What is the main reason? Because what? We are faithful in our giving. Amen? And the Lord, mga kapatid, na hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng ating pangailangan. Lahat ng ating offering na ayon sa Panginoon, ayon sa ating pananampalataya, ay tatanggapin ng Panginoon at siya din ang magpapala dito sa atin. Amen? So, kung titignan ho natin mga kapatid, amen? Our giving should meet certain conditions before it becomes acceptable to God. Amen? Our giving should meet certain conditions before it becomes acceptable to God. So our giving, ang ating giving, ay hindi pamantayan ng tao, kung hindi pamantayan ng Diyos. So tinuturuan tayo ng Diyos na maging generous. Pero kung tayo ay titingin sa pamantayan ng tao, tinuturuan tayo na maging mayabang. Amen? Nagbigay ako ng ganito. Dahil bakit? To please man. Pero pag ikaw ay nagbigay sa Diyos, you will never please the man, but you will please the Lord. Are you listening? So ang giving ay hindi sa pamantayan ng tao.
So this is the challenge that our biblical character manifests in Genesis 4, verses 1 to 10. How do we give to God? Number 1, give with faith in God. Amen. In Hebrews chapter 11, verse number 4, sabi ng Hebrews 11, verse number 4, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. So magbigay tayo ng merong pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Dahil sa pananampalataya ni Abel, ay naghandog siya sa Diyos. Ang kanyang inihandog ay mabuting handog dahil ito ay sa kanyang pananampalataya. Sabi niya, a more excellent sacrifice. Amen? So the Lord pleased when Abel offered to God a sacrifices, mga kapatid. Amen? Ito ay naging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Amen? Now, kung ating titignan, mga kapatid, ang tekstong ito, amen? So, mahirap mag-please ang Panginoon na walang pananampalataya. Ito ay pagtugon sa salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews 11, verse number 6, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is rewarder of them that diligently seek Him. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Amen? So, mapiplease mo yung Panginoon, even in our giving, kapag tayo ay merong malaking pananampalataya sa Diyos. Amen? Alam niyo po, kaya ka nagbibigay dahil naniniwala ka sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, kundi sa Kanyang salita. Folks, we do not give because of our obligations. Amen? Hindi tayo nagbibigay dahil nauobliga ka o dahil sa ating obligasyon lamang. Nagbibigay tayo sa Diyos dahil naiintindihan mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, nauunawaan mo ang Kanyang salita na iyong natutunan, kaya ikaw ay nagbibigay sa Diyos ng merong pananampalataya. Amen? May mga nagbibigay, ngunit hindi naaayon sa kanyang pananampalataya. Kaya hindi na kayang ibigay ang nararapat sa Diyos. Ang kaya niya lang ibigay ang nararapat sa Kanya. Amen? Are you listening? Yung magbibigay, ay mga sabi ng iba man, magbigay ka nung naaayon sa puso mo. Parang mali. Nagbigay ka yung naaayon sa puso ng Panginoon na itinakda niya sa Kanyang salita. Bakit? Kung sa puso mo, ayaw mo pa magbigay Amen? Kung sarili mo yung susundin mo, ayaw mo magbigay. Amen? Pero kung ang Diyos ang susundin mo na meron pananampalataya mula sa Kanyang salita, magbibigay ka. Bakit? Dahil ito ay binigyan ng Panginoon. Amen? Now, to have faith in God means He exists and reward those who earnestly seek Him. Amen? Kaya nga ang pananampalataya, ito yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero naniniwala ka. At habang ikaw ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos na hindi mo nakikita, sa Kanyang salita at pangako niya, pag ikaw ay nagtiwala at ikaw ay nanampalataya, ang sabi ng Biblia, ikaw ay Kanyang gagantimpalaan. Amen? Now, we can give out of faith, but that is not acceptable to Him. Maring ngayong umaga nagbigay ka, but out of faith yun. Kaya nga sabi nila, pag ikaw ay nagbibigay ng the best, pag ikaw ay nagbibigay ng tama sa Panginoon, kailangan nasasaktan ka.
Kasi bakit? Ang nagbigay doon sa krus ng Kalbaryo, nasaktan para sa atin. Ikaw ba, pag nagbigay ka, nasasaktan ka? What do you mean, Pastor? Parang pag nagbibigay ka ng tithes and offering mo, pinipigit mo na lamang yung mata mo at wala ka nang magawa. Bakit? Because of your faith sa Panginoon, because of your obedience to God, Lord, ito po yung aking pagsunod sa iyo, Panginoon. Ito, Panginoon, yung aking offering, ang aking tithes, Panginoon. Ibibigay ko, Panginoon, sa iyo. And after you bring your tithes and your offering, pero ang puso mo ay masaya pa rin sa Panginoon, kahit masakit para sa iyo. And the Lord will bless you indeed. Amen? Kaya mga kapatid, ang pagbibigay, as I said, hindi palakihan, hindi patakatan. Bring our offering. As I said kanina, is not a what? A ritual. Hindi ritual lang. Lahat ng ating offering ay naaayon sa ating pananampalataya ay tatanggapin ng ating Panginoon. Amen? At siya din ang magpapala. Are you listening? Pag ikaw ay nagbigay sa Diyos na mayroong pagsunod, mayroong pananampalataya, may pagkakilala sa Kanya bilang Diyos mo, hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Because that is the promise of God in Malachi 3 and verse number 10 down to 11. Folks, listen, when we give our offerings, we should think our reality and presence of God. God receives our offerings and responds based on it. So, ang ating offering, tinatanggap ng Diyos at nagre-response lang ang Diyos sa mga bagay na binibigay natin. Kung hindi pwedeng pagpalain ka na hindi ka nagbibigay. Are you listening? Ano ang gusto ng tao? Gusto niya blessing and blessing. Ang gusto ng tao, puro receiving, receiving. Ang ayaw ng tao yung what? Giving and giving and giving. Amen? Kaya ang subject ng giving sa church, maraming mga members, maraming Kristiyano, ayaw pag-usapan yan. At maraming mga nagtuturo na rin na sinasabi na hindi na natin kailangan magbigay ng tithes and offerings sa loob ng simbahan. But what I believe and what the Bible says, it is more blessed to give than to receive. We are more blessed because what? We give to our God. Kaya nga, kailangan pag tayo ay nagbibigay with a cheerful heart, ng a generous heart na meron tayo. Alam mo, isa sa binago ng Panginoon nung tayo naligtas, ang puso malamot. Amen? Ngayon, hindi na tayo, wala nang puso madamot, kundi puso na very generous pagdating sa Panginoon. Amen? So in fact, giving is an expression of what? Worship to God. Ano raw yun? Pag tayo ay nagbibigay sa Diyos, ipinapakita mo ang iyong pagsamba sa Diyos. So we worship our God through our giving. Worship is our response to God's faithfulness, and giving is a way of saying thanks to God. Kaya this coming December 24, yung ating pong Thanksgiving. So ano yung pagpapasalamat mo sa Panginoon? Not only na magpapasalamat ka lang through your lips, but we give something to God. Amen? And until now, I'm praying sa Panginoon that, Lord, bigyan mo ako, Panginoon, ng aking Thanksgiving offering this coming December 24. Amen? But
But until now, I'm still praying and praying and praying to God. Because what? Tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa maraming bagay. Praise the Lord. Sa atin ba, may no-hospital? Sino no-hospital sa inyo ngayon? No-hospital. This year, no-hospital ka. Na-disgrasya ka. Oh, brother Renan. Yan. No-hospital ka ba? And praise the Lord. Brother Renan, malakas pa rin. And praise the Lord, isa sa mga pinagpapasalamatan mo na ikaw ay binibigyan ng lakas ng Panginoon. Praise the Lord for your family. Viral ngayon ang Katniel. For 11 years. Maraming mag-asawa na apektuhan na ngayon. Pati asawa nila, inaaway na ngayon. And baka daw may naapektuhan kay Katniel. And praise be to God, we have family. Though there are some trials and temptations in our family and hardship in our family, but thank you to God that there is God who is faithful, mga kapatid, sa atin, and giving us a way of saying, thank you God, thank you for everything, Panginoon. Ang pananampalataya mo sa Diyos ang nagbago sa iyo pagdating sa pagbibigay. Nagbibigay ka, mga kapatid, para sa Panginoon at pagluwalhati. Pero tanong, nagbibigay ka nga, pero may kalakit bang pananampalataya pagtitiwala sa Diyos? Amen? Give with what? With faith in God. Number 2, give with the best offering to God. Give with the best offering to God. Sa ating text, sa verse number 2 and verse number 4, verse number 2 and verse number 4, sabi ng Genesis chapter 4, verse number 2, and she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Amen? So si Cain, ang kanyang trabaho ay sa mga kahayupan. Hindi yung baka ma-misinterpret niya. So, ano sa English yan? Nagpapastol. Amen? So, si Cain naman, ang kanyang trabaho ay farmer siya. Amen? So, verse number 3, sabi rito, and in process of time it come to pass that Cain brought of the fruits of the ground an offering unto the Lord. Si Cain, nagdala siya ng offering sa Panginoon na galing Nagaling sa lupa. Verse number 4. Sabi rito, and Abel also, he also brought the firstlings of the flock and the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Bakit tinanggap ang offering ni Abel at yung offering ni Cain ay hindi tinanggap? Dahil ang offering ni Cain, mga kapatid, kung babaybayin natin ang istorya nito, then sa chapter 3, kinors ng Panginoon ng lupa. Then, sinumpa ng Panginoon ng lupa. Dahil bakit sa pagkakasala nila Eva at ni Adan. At dahil dito, magtatrabaho sila, magpapawis sila, mga kapatid, para sila kumain. Ngunit saan ang galing ang offering ni Cain? Ang offering ni Cain ay galing doon sa kinurs ng Panginoon. At ngunit si Abel ay galing doon sa kanyang mga alaga na ito. Ito po yung ating tatalakay ngayon. Now, ano ba ibig sabihin ng best? The word best means the most excellent, effective, or desirable type or quality. Yan ang ibig sabihin ng best. Ang best ay depende sa gumagawa at depende sa nakakakita. Amen? Para sa kagandahan yan. Ang kagandahan ay depende sa tumitingin. So,
ang tingin ni Brother Bobby sa kanyang asawa, she is the most beautiful woman in the world. Ngunit pag titignan naman ni Tatay Renato ang kanyang asawa, no, my wife is the most beautiful. Ganun din si Tatay Felix. It's depend kung sino rin ang kausap mo. Pero pag ang kausap mo yung asawa mo, at pag sinabi mo na mas maganda ito, maganda ka na. So, pinakamainam, pinakamaganda. Yan ang ibig sabihin ng the best. Now, makinig kayo. Ang Diyos ay hindi siya tumatanggap na offering na yung sinasabi na, nasasabi na, okay na yan. Tama? Nagbigay naman si Cain eh. Okay na yan. At least, nagbigay siya ka. Alam mo tayo mga tao, minsan, yung salitang okay na yan, which is, hindi good yun. O hindi best yan. Tama? So, pumunta ka na mukay, kita mo, okay na yan. At least, meron ka na rin, di ba? Kung sapatos na yan, kita mo na, okay na yan. Eh? Gumawa ka ng isang structure, okay na yan, di ba? So, pag sinabing okay, it means, in the end, the best. Are you listening? Hindi pumapayag ang Diyos sa salitang okay na yan. But it must be the best. Amen? It must be the best. Bakit? God made everything beautiful. And He gave the best. Ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay na maganda para sa iyo. Nung kinreate ng Panginoon ang mundo, sabi ng Panginoon, wow, it was very good, it was good. Nung dinikha niya ang tao, sabi niya, oh, it was very good. Lahat ng dinikha ng Panginoon, walang pangit. Sabi niya, beauty is in the eye of the beholder. Nakikita mo pangit ang tao niyan, pero may asawa. Tapos pipipsin ka. Ano yung asawa niya? Pangit na. Dahil sa paningin niya, maganda yan. Yan yung best na yan. Amen? Now, ano ba ang best na ibinigay ng Panginoon sa iyo? Ano ang best na ibinigay ng Panginoon sa iyo? Buhay na ano? Buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin niya? Kaligtasan. Bakit? Ay, mamatay ako ngayon! Okay, meron akong kaligtasan. Magkasakit ako, mag-hirap ako, meron akong kaligtasan. Yan ang best na ibinigay ng Panginoon sa akin, na kailanman ay hindi mawawala at kailanman ay hindi makukuha. Hindi naman. Kasi bakit? Binigay ng Diyos at hindi niya kaya, hindi niya pwedeng bawiin. Alam mo, kaya ka nakatanggap dahil may ibinigay siya sa iyo. Wala kang tatanggapin kung walang magbibigay. Anong kanyang binigay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Now, since Abel recognized the existence of God and His graciousness, he was careful in the way he brought these offerings. Nung naunawaan ni Abel ang pagka-Diyos ng Diyos, at nakita ni Abel ang biyaya ng Diyos kung gaano mag-gracious ang Panginoon, naging careful siya
Are you listening? Tayo, naligtas tayo. Careful ka ba when it comes to giving? Kayong mga young people na sinasabi mong ikaw ay nakakilala kay Kristo, kahit wala kang trabaho, pag nakahingi ka ng pera sa iyong magulang, amen? Are you grateful to your parents? O nagiging bastos ka pa rin sa iyong mga magulang? Amen? Siya ang nagbigay lahat sa iyo, amen? Siya ang naglalabas, siya ang naglilinis, amen? Siya ang nagluluto ng pagkain mo, kayo mo ka kumukuha ng pera, siya nagbibigay ng baon mo, magulang mo, but you are ungrateful to your parents. And the same thing with our God. Ang lahat pinrovide ng Panginoon sa atin. But we are what? Ungrateful sa Panginoon. We are not giving our best to God. Hindi natin pinibigay ang best sa Panginoon. Bakit? Because what? We forgot to recognize the existence of God and His graciousness of owing on God. Man, now look at this. He brought what? He brought fat, portion from some of the firstborn of his flocks. Somebody go, whereas Cain brought some of the fruits of the soil. Amen. Kasi nung unang panahon, pag nag-over ka, susunugin, ano susunugin ng takwan? Diba? And sa offering ng unang panahon, it requires blood. Tama? Nag-offering ka nga, pero ang tanong, tama ba ang offering mo? Parehas ng offering sa Cain. Parehas ng offering si Abel. Ang tanong, tama bang offering niya? The requirement is what? Yung best offering. Ang salitang fat na ito, or firstborn, ang ibig sabihin niya, the word fat and firstborn imply the best quality from Abel's flocks. Yan ang ibig sabihin ng fat and what? Firstborn. Ibig sabihin, best quality. I am a firstborn. Kaya meron tayo ng first fruits. That is our best offerings. Hindi mo binibigay yung pinakatira. Lord, sa'yo na lang yung tira. Ikaw ba nakatanggap mo ng tira? Amen? Alam mo yung kakain ka sa mga mamahaling restaurant, tapos meron mga tirang pagkain. Pagkatapos, ibibigay mo ngayon sa misis mo, ibibigay mo ngayon sa ito, meron akong pasalubot sa kanya. Tira. Enjoy mo for a while, but siyempre tira. Amen? But that is not the best. So, ibig sabihin mga kapatid, the quality of offering given to God signifies the importance we give Him. Amen? Kita niyo yung mga prayers niyo. Alam mo, mga prayers niyo sa Panginoon, ang gusto niyo parati, the best. Amen? Nagpe-pray tayo ng trabaho, gusto natin yung the best na trabaho, magandang income na trabaho, sa ating trabaho. Amen? Nagpe-pray ka sa school, nasa ka, or nasa honor ka. Amen? Ano ba? Mga business, sana malaking kita namin ngayon. Amen? We always pray for the best. Pero pag ito'y binigay ng Diyos, and why we do not give our best offering sa Diyos? When the Lord answered our prayers. Amen? So, for Abel, the quality of his offering
Deserve ba ang Diyos na makatanggap ng the best? Amen? Amen? Amen. Deserve ba ang Diyos na makatanggap ng the best? Baligtarin natin yung tanong. Ikaw ba deserve ka makatanggap ng the best? Ha? Deserve ka ba makatanggap ng the best sa Diyos? Hindi ka deserve makatanggap ng the best, but the Lord gave the best. Kaya kapag nagbibigay tayo, tinitignan natin ito. Ito ba yung the best? Makinig kayo. Do not put your tithes in your tithes envelope, or do not, tawag dito, huwag isusunat sa inyong tithes envelope na tithes yan, but that is not your tithes. Are you following? The tithe is the 10% of your income. Amen? And tapos ilalagay mo nun yung tithes mo na hindi naman talaga tithes yan. Are you listening? That is not the proper way. Now, tanong. Sino ba nakakalam ng offering mo kung yan ay the best? Sino? Si pastor ba? Kung siya, wala akong pakialam sa mga offering ninyo. Wala akong pakialam sa mga tithes and offering. Wala akong pakialam sa sinusulat ninyo sa mga sobre ninyo. Kaya kapag yan ay sinulat nyo, wala na akong pakialam yan. At hindi mo kayo ba questionin, natatanungin ko si brother yan, Brad, totoo ba tithes mo to? No? Brother, practice, totoo ba ito tithes mo to? Totoo ba talaga? Mamit naman sa akin. Kung ano yung nakasulat sa sobre, ilinis na lang yan, mga kapatid, at wala na kaming pakialam yan. Walang interrogation, walang interview, walang tanungan. Basta bakit? Yan na isinulat mo, ang lahat ng isinulat mo, lahat ng ibinigay mo, mananagot ka sa Diyos. Sino nakakalam ng the best? Ang Diyos at ikaw. Ngayon, kung yung sinasabi mo yung the best, ngunit sa puso mo hindi naman the best, ang Diyos ang nakakita ng tamang puso mo. Paano mo nalalaman na the best ang offering mo? Kapag ang ibinibigay mo ay naaayon sa salita ng Diyos. Alam mo, magbibigay ka ng tithes mo na 20 pesos. Ang kinikita mo naman is 1,000. Folks, he said, you cannot fool God. Hindi mo manloloko ang Panginoon. That is the very reason kung bakit hindi tayo pinagpapala ng Panginoon. And why not give the best? Amen? Now, tingnan mo yung tithes mo. Pag di kayo marunong kumenta ng 10%, lapitan nyo si pastor. Pag hindi kayo marunong kumenta ng 10%, gumamit kayo ng Google. What is the 10% of 1,000? And the Google will answer you. Anong sasagutin ni Google? Ilan ng 10% ng 1,000? Sasabihin Google, 100. Ano ang 10% ng 10,000? Sasabihin ni Google, 1,000.
10,000. Sasabihin mo, Google, mali ka yan, mali. Hindi 10,000. Alam mo, pag lumalaki na yung offering mo, lumalaki na yung pagkwenta mo ng tithes mo, nalilito ka na. Tama ba yung binibigay mo? Now, be careful when we give because the quality of our offering to God reflects the importance we bestow on Him. So God is not pleased when we degrade His character by poor quality of our gifts. Huwag naman natin pababain ang kalidad ng ating Diyos. Folks, quality is important. Amen? Kaya minsan, parehas sila, magkamukha sila. Hello, bumili ka ng G-Shock na relo. Ang G-Shock na original, ang pinakamura niyan, nasa 5,000, 6,000. Pinakamura. Amen? Pag pumunta ka ng Muslim na tindahan ng G-Shock, makakabili ka ng 100 na. Pero pag tinignan mo yung G-Shock mo at saka yung G-Shock niya, parehas lang. Walang pinagkaiba. Talagang G-Shock. Parehas ng G-Shock eh. Now, after a month, masashock ka na. Kasi bakit? Yung binili mong 100 pesos na G-Shock mo, na-shock ka na. Kasi bakit? Yung orasan mo, hindi lang gumagano'n. Bakit? Because of the quality. Amen? Ako po, sa totoo lang, ang hilig ko talaga sa sapatos, hindi ako bumibili ng murang sapatos. Bakit? Ang prinsipyo kasi, ang murang sapatos, lagi mong ginagamit yan. Tama? Pag ginagamit mo araw-araw yan, tinatapakan mo, napupod mo din na pag bumili ka ng mura, after a week, after 2 weeks, wala na. 3 weeks wala na. Kaya nga ang mga Chinese, ang kanilang negosyo, mura, pero after few days or weeks, wala na, bibili ka ulit sa kanila. Babalik ka sa kanila. Kasi negosyo. Walang quality. Pero pag merong quality, tatagal. Tayo sa Panginoon. Ano ba ang tingin natin sa Diyos natin? Mababang kalidad ba ang Diyos natin? O mataas na kalidad ang Diyos natin? Pag maliit ang pagtingin mo sa pagbibigay, huwag kang umasa na malaki ang pagtingin ng Diyos sa iyo na ibabalik. Malachi chapter 1 verse number 6 and 8. A son honored his father, and a servant his mother, and then be a father. Where is my honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, and say, wherein have we despised thy name? Di ba? Saan nga naman dinispise ang kanyang pangalan? Number 1, sabi rito, you offer polluted bread upon my altar. Nag-offer kayo sa akin, sabi ng Panginoon, ng panis na tinapay. Kanina nga, nakita ko, nag-i-enjoy kayo sa pagkain. Di ba? Amen? Pero kung panis yun, nag-i-enjoy ba kayo? Baka, di ba? But you offer what? Bread. Polluted and say, wherein have we polluted thee? And then you say, the table of the Lord is contemptible. Verse 8, sabi rito, and if you offer the blind for sacrifice, is it not evil?
offer it now unto the governor. Di ba? Sabi ba? Panginoon. O, mag-offer ka ng may sakit na kayo. Dog! Ngayon! Ibibigay ako sa ano yan? Shih-Tzu! Kaya lang ano eh. Yung isa po lang. Pilay pa yung isa. Sa iba lang. Do you think magsisiyahan siya? So in other words, tayo ay nagbibigay sa Diyos na ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa pagbibigay mo. Kasi bakit? Ang ibinibigay mo, polluted. Ang ibinibigay mo, may sakit. Ibig sabihin, hindi the best yan. Ano ang binibigay mo? Ang ibinibigay natin sa Diyos, tira! Not the best. Kaya nga yung first ang ibibigay mo. Yung tenth ang ibibigay mo. Yung offering ibibigay mo. Yung first fruit ang ibibigay mo sa Diyos. And the Lord will be pleased sa iyong ibibigay. Gumawa ang Diyos ng maganda upang maganda din ang iyong ibabalik sa Kanya. Ang ganda ng pagkabigay ng Diyos sa'yo. Ibabalik mo pangit. You're praying for a job. Lord, bigyan niyo po kami ng trabaho, Panginoon. Let the Lord answer your prayers. Binigyan ka ng magandang trabaho. Ang ganda ng trabaho, sumusweldo ka ng digits. Pagkatapos may babalik mo sa Diyos, ang pangit. Amen? Sumusweldo ka ng 6 digits. Tapos, ibabalik mo sa Diyos, 1 digit na. Because what you ask, the best sa Diyos. Pero pag ikaw ay nagbalik sa Diyos, hindi the best ang ibibigay mo sa Panginoon. Hindi ba tayo nahihiya sa Panginoon? Mga kapatid, tignan mo kung paano ka pinagpala ng Panginoon. Ngunit kapag tayo ay nag-offer sa Diyos, sa ating Panginoon, minsan hindi maganda. Meron isang, nabasa ko sa isang pastor, yung kanyang member ay nanalo ng SK chairman. Nag-message sa kanyang pastor, sabi niya, Pastor, I'm grateful sa Panginoon kasi natanggap ko yung sahod ko sa akin as an SK chairman. And the Lord bless me indeed. And I experienced how the Lord talagang pinipala ako ng Panginoon. And what He did? Sabi niya, Pastor, as a token of my appreciation to my Lord and my God, and my gratefulness sa Panginoon, sa aking Panginoon, so I will give my first salary as a chairman in this day. Dahil ako ay nilagay ng Panginoon dito. Amen? Folks, he said, God is not asking us to give more that we can afford, but we should give the best we can. Huwag naman mo tayo nangungutang para lang meron tayong pambili sa Diyos. Lord, wala akong offering ngayon, nangungutang ako sa kapitbahay ko. Hindi yan ang plano ng Diyos. That's not a blessing. Kaya mong magbigay kasi binigyan ka ng Diyos. At yung kakayahan niya, ang binigay din sa iyo ng Panginoon. So the best reflects the honor we bestowed on Him. What is the last? Ang best, ang unang binibigay, hindi ang tira. What is the last? Give with a righteous heart before God. Verse 6 and 7. Righteous. Kapag tama ang puso mong magbigay, tama din ang iyong binibigay. Tama ba ako? Kapag tama ang puso, tama ang iyong pagbibigay. Kaya lang mali ang pagbibigay kasi mali yung puso.
when God spoke well of Abel's offerings, He was actually commending Abel as a righteous man, according to Hebrews 11, verse number 4. Anong tawag niya ng Panginoon kay Abel? So witness that he was righteous. Bakit? Yung kanyang offering kasi, nakita ng Panginoon, sabi niya, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Now, Abel was acted in a just and upright manner. He did what is right before God. So, naging tama ang kanyang puso, matuwid ang kanyang puso, ang kanyang pag-uugali. Ginawa lang niya ang tama sa harapan ng Panginoon. Even in his death, mga kapatid, he simply cried out before God. Sa verse number 10. Now, Cain, however, manifested from this heart an unrighteous heart, and this was confirmed by what he did to Abel later. 1 John 3, verse number 12. So not as Cain, who was of the wicked one, and slew his brother, and wherefore slew he him, because his own work were evil, and his brother's righteous. See that? Alam mo, kailangan sa pagbibigay ang tamang puso at pag-ugali. Hindi nayayamot, hindi nagagalit, hindi naiinis, hindi nagre-reklamo sa Panginoon pag ibibigay ka. Kaya yan na naman, giving na naman, bibigay na naman, ganda naman, yan. Kaya nga ang mga tao, tinubos ng Panginoon sa dugo ni Kristo, pag nagbigay yan, masaya yan. Amen? Ito ang galing ng mga Kristyano, masaya magbigay. Ano niyo po, maraming nagbibigay, may pagre-reklamo. Sabi nga ng iba, bakit pa kailangan kami magbigay? Tama ko naman, bakit pa kailangan pang magbigay sa Diyos? Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Bakit? Ang pera mo, hindi makakaabot ng langit para madagdagan ka ng construction sa langit. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Bakit? Ang pera mo, basura sa Kanya. Bakit? Siya ang may-ari ng lahat ng bagay dito. Ngayon, bakit kailangan pa natin mag-offering si Diyos? Bakit kailangan pa natin magbigay sa Panginoon? Nagbibigay tayo para makita ng Diyos ang katapatan mo at pagsunod mo sa Kanya. At the same thing, para masuplayan ang pangangailangan ng ating iglesia. Gumagamit tayo ng electric fan, gumagamit tayo ng ilaw, bukas, puputulan na tayo. Saan natin kukunin yan? Kay Mayor ba? All our expenses comes from our tithes and our offerings. Sabi ng bisa ko kapon, wala ka yung sweldo ang pastor. Sabi ko, kahit 13 month pay ka, wala. Wala kaming sweldo. But the Lord provides. Paano kami kumakain? Through your tithes and offering. Kaya kung hindi kayo nag-tithes, hindi kayo nag-offering, hindi ibig sabihin hindi kami kakain, kaya lang, kabagal ang gawain ng Diyos. Hindi masusuplayan ng ibang pangangailangan natin. Tama? Pag hindi na tayo, pag wala na nag-tithes and offering, so, yung sistema ng church, babagal. Yung mobilization, babagal. So, lahat tayo dito, magpapaypay na. Amen? So, hindi na tayo makakapagsunto kasi wala nang mobilization.
Hindi tayo makapunta ng missions kasi bakit? Wala nang mobilization. Hindi tayo makapag-support ng mga missionaries. And otherwise, baka wala na rin kayong passport. Kasi bakit? May pamilya rin ako mapakainin. Amen? At makikita niyo na ako dyan sa kanto, nagka-tricycle na lang ako. Kasi walang makain sila pastor. That's the way how to give sa Panginoon. Amen? Kung nagre-reklamo ka sa giving mo, huwag ka magbigay. Pero, huwag kang umasa na pagpapalay ka ng Diyos. Simple lang. Kung ayaw mo magbigay, huwag kang magbigay. Pero, huwag kang aasa na tatanggap ka ng pagpapala. Gusto mo umani, ayaw mo magtanim. Aani ka na wala kang tinanim, kanino ka aani? Sa kapitbahay mo na nagtanim, hindi pagpapala ng Diyos yan, pagnanakaw yan. Kaya tayo, sabi ng Biblia, pag hindi ka nagbigay, magnanakaw ka. Ang problema sa pagbibigay, hindi ang ibinibigay. Are you listening? Manig kayo. Natapos na tayo. Ang problema sa pagbibigay, hindi ang ibinibigay, kundi ang nagbibigay dahil hindi tama ang puso. Nagbibigay ka eh. Problema ng puso. And folks, a right heart in giving is acceptable with God. Ang widow mo na nagbigay ng 2 mites. Ikaw nga, bigyan ka ng kamera, tatanggapin mo? Ano nga yung people ba ngayon, mga bata, pag humihingi ba ng pera, piso bang hinihingi? Na ngayon? Magkano? 5. Nung araw, ang aming hinihingi lang, 25 lang. Meron na kaming tira-tira nun eh. Sino nakabot ng tira-tira? So, Brother Bobby, nakabot ng tira-tira, di ba? Saka yung, mga tutsiro ba? Ha? Mga hindi bubad, may mga sumusuban ba? Kaya nga, inaani na natin. Ay, listening? Ngayon yung mga bata, 5 piso, ang Diyos, yung widow woman, 2 mites, mamera sa atin yan. Sabi ng Panginoon, yan ang tamang pagbibigay. Bakit? She gave all things on her living. Examine your heart today. What kind of heart do you have when it comes to giving? As I close. Closing mo tayo, babe. You will learn how to give when you understand the faith that comes from God. You will learn to give the best when you realize that you are nothing. And you will learn to give righteously when you always examine your heart. That's the way how to give. Heart is the mother in giving. And it's all right. Lord, maraming salamat sa inyo ngayon.